Welcome po sa Filipino Film Recap. Ngayon papanoorin natin ang The Tai Chi Master, 2022. Sa simula pa lang, agad tayong ibinabato ng pelikula sa kaguluhan. Libu-libong mandirigma mula sa Tribong Dai ang sabay-sabay na sumusugod patungo sa lupain ng Song Dynasty, handang durugan ang lahat ng haarang sa kanila. Ang lungsod na nasa kanilang daraanan ay ang Yichang, at ang depensa nito ay pinamumunuan ng isang batikang komandante na si Lin Xuan. Kahit ang mga sanay na sundalo, unti-unting nilalamon ng takot nang makita nila kung gaano kalakas at karami ang kalaban. At doon na nagsimula ang pag-atake. Ramaga sa ang mga puwersa ng Dai ng napakabilis, gumagamit pa ng mga airborne troops para basagin ang depensa ng lungsod. Ulan ng libo-libong palaso ang bumagsak mula sa langit. Lumaban ang mga tagapagtanggol sa abot ng kanilang makakaya, pero malinaw na dahado sila sa bilang. Hindi nagtagal, nabuksan ang tarangkahan ng lungsod, at patuloy na itinutulak ng kalbong hari ng Dai ang kanyang hukbo para sa buong pagsalakay. Sa loob ng Yichang, nagsanib puwersa ang mga sundalo at mga sibilyan, tumatangging sumuko. Nakatagal sila ng mas mahaba kaysa sa inaasahan ng lahat, pero patuloy na tumitindi ang pressure. At nang tila wala ng pag-asa, isang lasing na binata ang biglang sumulpot, at binago ang takbo ng laban. Sa ilang mabilis na galaw lang, pinabagsak niya ang grupo ng mga kalaban na parang wala lang. Ang pangalan niya ay Zhang Junbao, isang martial artist na sinanay sa paaralan ng Tai Chi. Sa kanyang tabi ay isang batang babae na si Wan Yao. Magkasama nilang hinarap at itinulak pabalik ang sunod-sunod na alon ng mga kalaban. Ang lalaking ito ang magpapabago ng lahat, isa siyang tunay na Tai Chi Master. Sa ibang bahagi ng labanan, si Lin Yuan ay napapaligiran na ng mga piling mandirigma ng Dai King. Dumating si Zhang Junbao sa tamang oras upang tumulong, at ang babaeng mandirigma na kaharap ni Lin Yuan ay biglang umatras, na para bang nakuha na niya ang pakay niya. Patuloy na pinapaurong nina Zhang Junbao at Wan Yao ang mabibigat na kabalyerya ng Dai, habang ang misteryosong babaeng mandirigma ay naghahatid ng mahalagang bagay na nakuha mula sa loob ng lungsod. Pinayuhan niya ang Dai King na umatras, binabalaan na mas matindi ang depensa ng Yichang kaysa sa inaakala. Sa una, hindi siya nakinig. Ngunit nang muntik na siyang tamaan at maramdaman kung gaano kalapit ang panganib, napilitan din siyang mag-utos ng pag-urong. Nagsimulang umatras ang mga sundalo ng Dai, pero hindi sila umalis nang walang dala. Sa gitna ng kaguluhan, nahuli nila si Wan Yao at isinama sa kanilang pag-alis. Agad namang hinabol ni Zhang Junbao ang mga ito, sinusundan sila hanggang sa isang ipinagbabawal na kagubatan. Doon nagsimulang maging kakaiba at nakakatakot ang lahat. Isa-isa, nawawala ang mga sundalo. Para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang mga pag-atake. Ngunit hindi nila alam na nakapasok na pala sila sa isang ipinagbabawal na lugar. Hiniling ni Zhang Junbao na pakawalan si Wan Yao. Pero bago pa man may mangyari, may kakaibang tunog na umalangaw-ngaw sa likuran niya, at isang napakalaking anino ang gumalaw sa dilim. Doon nila nakita ang tunay na halimaw na humahabol sa kanila, isang nakakatakot na higanteng silkworm monster. Nagawa ni Zhang Junbao na iligtas si Wan Yao at sinabihan niya itong tumakbo at magtago. Biglang hinarap siya ng halimaw at naglabas ng makakapal na puting hibla na halos ikulong siya sa lugar. At biglang, isang magandang himig ng plota ang umalangaw-ngaw sa kagubatan. Unti-unting kumalma ang halimaw, na para bang nabighani sa tunog. Doon napagtanto ni Zhang Junbao ang katotohanan, may kumokontrol sa halimaw. Isang babae, ang tumutugtog ng plota. Hindi niya maiwasang mabigani, hindi lang sa musika, kundi pati sa presensya ng babae. Hindi nagtagal, hinarap sila ng babae dahil sa pagpasok nila sa kanyang teritoryo. Humingi ng paumanhin si Zhang Junbao at ipinaliwanag ang totoong nangyari. Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, pinili ng babae na patawarin sila, kahit hindi niya pa rin ibinunyag kung sino talaga siya. Ngunit si Wan Yao ay hindi maitago ang kanyang selos. Samantala, sa Yichong, pinilit ni Lin Xuan na makipagpulong sa isang opisyal ng pamahalaan. Humingi siya ng dagdag na puwersa at nakiusap na magpadala ang emperador ng mas maraming sundalo upang protektahan ang lungsod. Ngunit binaliwala lamang siya ng opisyal, na parang hindi ganoon kahalaga ang krisis. Bumalik si Lin Xuan sa Yiking na halos wala ng pag-asa. Dahil walang darating na tulong, nagsimula siyang gumawa ng panibagong plano,
ang mag-recruit ng mga voluntaryong mandirigma mula sa mga karaniwang mamamayan. Hindi nagtagal, bumisita si Jang Junbao kay Lin Chuan. Lumalabas na matagal na silang magkaibigan mula pagkabata. Hinikayat ni Lin Chuan si Jang Junbao na sumama sa hukbo at tumulong ipagtanggol ang Song Dynasty na patuloy na inaatake. Ngunit magalang na tumanggi si Jang Junbao. Ayon sa kanya, gusto lang niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Bago siya umalis, kumuha siya ng kaunting pera sa mesa at nangakong babayaran ito kapalit ng mga immortality pills. Gamit ang perang iyon, binilhan ni Jang Junbao si Wan Yao ng simpleng laruan na windmill, isang bagay na agad nagpasaya sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, lumilipat ang kwento sa isang lihim at ipinagbabawal na lugar. Dalawang napakalaking rebulto ang nagbabantay sa isang makapangyarihang selyo. Sa ilalim nito, may isang matandang lalaki na nakakulong. Siya ay kabilang sa isang ipinagbabawal na sekta at nakapiit na roon sa loob ng 12 taon. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya, si Jang Junbao. Kahit labag sa mga patakaran ng Tai Chi sect, siya lang ang regular na bumibisita sa lugar na iyon, madalas pang nagdadala ng alak para sa matanda. Agad itong inagaw ng matanda at ipinakita ang kanyang nakakatakot na kakayahan, pinalutang niya ang alak sa hangin. Sinubukan ni Jang Junbao na agawin ito, at nang hindi niya namamalayan, ginagaya na niya ang mga galaw ng matanda. Sa ganitong paraan, hindi niya sinasadyang natutunan ang 7 teknik, mga galaw na itinuturing na bawal at erehe ng 8 dakilang sekta. Ngunit para kay Jang Junbao, wala siyang pakialam sa mga label na iyon. Humanga ang matanda sa bilis niyang matuto, kaya lalo pa siyang napalapit dito. Kitang-kita na matagal nang nabuo ang kanilang ugnayan. Hindi lang basta bisita si Jang Junbao, siya ang tagapagbantay ng kuweba at ang tanging alagad na pinagkakatiwalaan ng Tai Chi sect upang protektahan ang susi ng selyo na nagpapanatili sa pagkakakulong ng matanda. Kasabay nito, nagdaos ang Tai Chi sect ng isang kompetisyon upang piliin ang susunod nilang pinuno. Pinagmamasdan ng Grandmaster at ng mga nakatatanda ang laban ng mga alagad, hinahanap kung sino ang tunay na karapat-dapat mamuno sa sekta. Habang unti-unting nauubos ang insenso, na siyang tanda ng simula at pagtatapos ng pagsubok, isa-isang tinalo ng disipulong si Mao Fang ang lahat ng kanyang kalaban. Sa sobrang kumpiyansa, inakala niyang kanya na ang posisyon. Biglang nakiusap si Wan Yao na ipagpaliban ang seremonya, pinaalalahanan ang lahat na hindi pa dumarating si Jang Junbao, isang senior disciple. Ngunit agad itong tinanggihan ng guro ni Mao Fang, sinasabing kahit dumating pa si Jang Junbao, ubos na ang insenso, ibig sabihin, tapos na ang laban. At sa mismong sandaling iyon, sumulpat si Jang Junbao. Handa na siya noon pa man, at ngayon ay nakatayo na sa gitna ng arena. Nagsagupa ang 2 senior disciples, kapwa ipinapakita ang kanilang husay at lakas sa isang matinding labanan. Nang mapansin ni Mao Fang na natatalo na siya, nagdesisyon siyang mandaya at naglabas ng nakatagong patalim. Agad itong napansin ni Wan Yao at ng mga nakatatanda. Gamit ang 7 teknik na natutunan niya mula sa nakakulong na matanda, tuluyang tinalo ni Jang Junbao si Mao Fang. Dahil sa galit, inakusahan ng isa sa mga nakatatanda si Jang Junbao na gumagamit ng ipinagbabawal na teknik. Ngunit kalmado siyang sumagot, ang isang sining ay nagiging mabuti o masama depende sa taong gumagamit nito. Hindi pa rin tumigil ang matanda sa paninira, kaya sa huli, hinatulan ng Grandmaster si Jang Junbao na bumalik sa pagsasanay sa lihim na pader bilang parusa. Sa kabila nito, hindi nawalan ng loob si Jang Junbao. Para sa kanya, isang karangalan ang tiwalang ibinigay sa kanya ng Grandmaster, lalo na ang pagbibigay ng susi ng selyo. Ngunit biglang may mali, nang kapain niya ang kanyang bulsa, napansin niyang nawawala ang susi. Saglit niyang pinaghinalaan si Wan Yao. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa punong tanggapan ng Suchi sect. Doon makikita ang babaeng kumokontrol sa Silkworm Monster. Ang pangalan niya ay Yuer, at siya pala ang tunay na pinuno ng sektang ito. Ang tunay na layunin ni Yuer ay palayain ang pinuno ng kanilang sekta, ang mismong matandang nakakulong na sinelyuhan ng Tai Chi sect. At ang mas nakakagulat, ang matandang iyon ay sarili niyang ama. Ilan sa kanyang mga tauhan, kabilang ang isang traidor na mandirigma at isang babaeng alagad, ay nagmungkahing makipag-alyansa sa D-sect. Ngunit mariing tinanggihan ito ni Yuer.
Patuloy siyang pinilit ng kanyang mga tauhan, sinasabing ginagawa nila ang lahat para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanilang mga salita ay may nakatagong masamang balak. Kitang-kita na hindi komportable si Yuer sa kanilang presensya at intensyon. Dahil sa pagtanggi niya, nagalit ang hari ng Disek. Inutusan niya ang kanyang nakamaskarang mandirigma na patayin si Yuer. Sa gitna ng pag-atake, tinamaan si Yuer ng isang nakamamatay na teknik, ang Poisonous Palm. Isang suntok na nagbibigay lamang ng 3 araw para mabuhay ang biktima. Kahit sugatan, nakatakas si Yuer, ngunit kampante ang nakamaskarang mandirigma na hindi na siya magtatagal. Kasabay nito, nagkasundo ang mga kalaban na maglunsad ng isang malaking operasyon, ang palayain ang nakakulong na pinuno ng Suchi Sect mula sa teritoryo ng Taichi Sect. Hindi lang iyon ang plano nila. Balak din nilang lipulin ang Taichi Sect at tuluyang sirain ang natitirang 8 dakilang sekta sa buong kapatagan. Samantala, matagumpay na nakagawa sina Zhang Junbao at Wan Yao ng mga immortality pills. Ipinaalala ni Wan Yao na kailangan pa nilang mahanap ang nawawalang susi ng selyo, ngunit binaliwala ito ni Zhang Junbao at mas piniling mag-focus sa pagbebenta ng mga gamot. Iniwan niya si Wan Yao upang bantayan ang banal na pagan at nangakong bibilhan siya muli ng windmill gamit ang kikitain niya. Tulad ng dati, tuwang-tuwa si Wan Yao, dahil iyon lang naman ang lagi niyang hinihiling. Hindi nagtagal, naglalakbay si Zhang Junbao habang umiinom ng kanyang alak. Bigla na lang itong inagaw ng silkworm monster, na parang may nais ipakita sa kanya. Sinundan niya ito at maya-maya'y nakita niyang muli ang kanyang bote. Sa malapit, laking gulat niya nang makita ang parehong babaeng nakilala niya noon, si Yuer, na ngayon ay nakahandusay at halos wala ng malay. Lumapit siya at agad napansin na nalasan ito ng deadly palm technique. Walang pag-aatubili, pinainom ni Zhang Junbao si Yuer ng isa sa kanyang immortality pills. Pagkatapos, naghanda siya, nag-ipon ng lakas, pumutol ng kawayan, at sinimulan ang paggagamot gamit ang kanyang mga teknik sa Tai Chi. Unti-unting umangat ang katawan ni Yuer habang dumadaloy ang enerhiya sa kanya, at sa huli, nagtagumpay si Zhang Junbao, tuluyang nailabas ang lason sa kanyang katawan. Samantala, pinamunuan ng traidor na mandirigma ang isang mabagsik na pag-atake laban sa Taichi Sect. Walang nagawa ang mga alagad upang pigilan sila. Bilang isang nagkakaisang madilim na puwersa, iisa lang ang layunin nila, palayain ang kanilang nakakulong na pinuno. Balik kay Zhang Junbao, patuloy niyang pinapahusay ang bawat galaw ng kanyang mga teknik. Hindi nagtagal, nagising na rin ang babaeng kanyang iniligtas, si Yuer. Hindi mapigilan ni Zhang Junbao na titigan siya, dahilan para malito si Yuer sa kanyang intensyon. Sa totoo lang, iniisip lang niya kung anong gantimpala ang maaari niyang makuha sa pagliligtas nito. Kaya naman naglakas loob siyang humingi ng kapalit, isang gantimpalang para sa isang lalaki. Dahil dito, nagalit si Yuer, inakala ang pinakamasamang ibig sabihin. Agad namang umiwas si Zhang Junbao sa gulo at ipinaliwanag na gusto lang niyang makipag-inuman. Nang marealize ni Yuer na nagkamali siya ng akala, napahiya siya at pumayag na lang. Bago siya umalis, nagpasalamat siya kay Zhang Junbao. Muli siyang tinanong ni Zhang Junbao ng kanyang pangalan, at sa pagkakataong iyon, sinabi na rin niya, siya si Yuer. Halatang natuwa si Zhang Junbao at agad na iniabot sa kanya ang kanyang bote ng alak. Hindi nagtagal, dumating si Wan Yao, halatang naiinggit. Patuloy niyang hinihiling kay Zhang Junbao na hintayin siya hanggang sa siya'y lumaki. Tumatawa na lang si Zhang Junbao sa inosenteng kahilingan at napansin niyang marumi at itim ang mukha ni Wan Yao. Ipinaliwanag ni Wan Yao na nangyari iyon dahil iniwan niyang walang bantay ang banal na pagan at nasunog ito habang siya'y natutulog. Nabigo ang kanilang sandali nang marinig ang malagim na kampana mula sa Taichi Sect. Ramdam ni Zhang Junbao ang panganib kaya't agad silang bumalik. Pagdating nila, nasaksihan nila ang hindi maisip. Ang nakakulong na matandang lalaki ay unti-unting pinapalaya ng kanyang mga tagasunod. Ipinakita ang susi ng selyo. Nabali ang misteryosong hadlang at matapos ang 12 taon, tuluyang nakalaya ang matanda. Hindi nagtagal, dumating ang mga alagad ng Tai Chi at ang kanilang pinuno, ngunit tuluyang na-overwhelm ng kapangyarihan ng Demon King. Wala silang magawa laban sa kanya. Sa kritikal na sandaling iyon, pumasok ang Grandmaster ng sekta. Muling lumitaw ang lumang alitan habang nagharap ang dalawang panig,
nagtatalo at sinisisi ang isa't isa sa nakaraan. Nagharap ang kanilang mga pinuno sa isang marahas at walang tigil na labanan. Sa kabilang banda, si Zhang Junbao at Wan Yao ay natigilan sa pagkawasak ng kanilang sekta. Sa gitna ng mga guho, natagpuan nila ang isang natitirang alagad. Ito ay si Mao Fang. Gamit ang huling lakas niya, pinapayuhan niya silang tumakas at iligtas ang kanilang sarili. Hindi nagtagal, dumating ang demonic sect, bitbit ang ilang nasugatang tauhan. Naguguluhan si Zhang Junbao nang makita ang matanda na tuluyang nakalaya na. Kasama rin sa kanila ang naibalik na susi ng selyo. Pinapasalamatan ng matanda si Zhang Junbao sa alak na dinala niya noon habang siya'y nakakulong at pinapayuhan siyang hanapin ang kanyang guro. Pagkatapos, umalis ang demonic sect. Agad na hinanap ni Zhang Junbao ang kanyang guro at nagulat sa kanyang natuklasan. Halos di nabuhay ang kanyang guro. Gamit ang huling lakas, itinalaga niya si Zhang Junbao bilang bagong pinuno ng Tai-Ishi sect, dahil sila na lamang ang natitira. Iniwan din ng guro ang isang huling hiling, hinihikayat siyang humingi ng tulong sa 8 dakilang sekta na minsang naglagay at nagpaueyes sa demonic sect. Hindi nagtagal, pumanaw ang guro. Kinabukasan, nananatiling mabigat ang kalungkutan sa paligid. Pinipilit ni Wan Yao na aliwin si Zhang Junbao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng windmill toy. Gabing iyon, nakaupo si Yuer mag-isa, malalim sa pag-iisip habang tahimik na tumutugtog ng kanyang plota. Sa hating gabi, biglang may lumitaw sa harap ni Yuer. Nagulat siya nang muling makita ang kanyang ama matapos ang 12 taong pagkakahiwalay. Noong una, ang Suchi sect ay itinuring na heretical ng 8 dakilang sekta. Sa panahong iyon, pinatay ang ina ni Yuer, at parehong pinahirapan sila ng Tai Chi sect at ng 8 dakilang sekta. Mula noon, nagdala ang kanyang ama ng matinding galit laban sa 8 sekta at nangakong maghayganti. Sinabi ni Yuer sa kanyang ama na ang Suchi sect ay ngayon kontrolado ng D-tribe at siya mismo ang namumuno sa sekta. Nang marinig ito, nanahimik ang kanyang ama. Napagtanto niyang may malalim na kaguluhan sa loob ng Suchi sect. Umalis siya, nangakong babalik upang ibalik si Yuer kapag natapos na niya ang kanyang layunin. Hindi nagtagal, dumating siya sa punong himpilan ng Suchi sect. Galit na hinarap niya ang kanyang mga tagasunod dahil sa pagtataksil at pananakit kay Yuer, ang kanyang anak. Ipinagtanggol ng mga tagasunod ang kanilang ginawa, sinasabing lahat ay para lamang palayain ang kanilang pinuno. Hindi nagtagal, dumating ang nakamaskarang mandirigma na may dalang utos mula sa Daiking, na nag-uutos na magsanib puwersa upang sirain ang natitirang 8 dakilang sekta. Sa una, tumanggi ang leader ng Suchi sect at sinubukang labanan ang nakamaskarang mandirigma. Ngunit napatunayan ng mandirigmang iyon na sapat ang kanyang lakas upang makipagsabayan sa kanya. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig at nagpasya na magsanib puwersa. Isang araw, natutunan ni Commander Lin Yuan na muli nang haharapin ng Yu Chen ang isang atake. Muling nakipagkita siya sa opisyal ng lungsod, humihiling sa emperador na magpadala ng karagdagang tropa, ngunit muli, tinanggihan ang kanyang kahilingan. Sabi ng opisyal, abala ang emperador sa mas malalaking usapin ng estado. Lalo pang tumindi ang pagkadismaya at pagkabigo ni Lin Yuan. Sa parehong panahon, dumating si Zhang Junbao upang magpaalam. Nagbahagi sila ng huling inuman. Ipinaliwanag ni Junbao na balak niyang humingi ng tulong mula sa 8 dakilang sekta. Nang marinig ito, iminungkahi ni Lin Yuan ang ibang plano. Sinabi niyang mas mabuting bumuo muna ng revolusyonaryong hukbo bago harapin ang demonic sect. Para kay Junbao, ito ay isang ideya na lampas sa kanyang kayang tanggapin. Naiinis at nadismaya, umiwas si Junbao at iniwan ang matagal na niyang kaibigan. Bago umalis, tinanong niya si Lin Yuan kung naaalala pa nito ang kanilang pagkabata, noong naglalaro sila sa ilalim ng punon ng peach tuwing tagsibol. Ang alaala ay nanatili sa isipan ni Lin Yuan habang palayo nang naglalakad si Junbao. Samantala, isa-isa namang nahuhuli ang mga lider ng 8 dakilang sekta. Ginagamit sila bilang sakripisyo upang tapusin ang isang madilim na ritual na nagpapalakas sa kapangyarihan ng demonyo. Mula sa isang nakasisindak na puwerta ay lumitaw ang nagtagumpay sa kapangyarihang iyon, ang nakamaskarang mandirigma na may nakamamanghang lasong palad. Namangha ang dalawang mukhang mandirigma at iminungkahi na hanapin ang Dragon Silkworm Crystal upang ganap na mapagbuti ang huling 10 antas ng kapangyarihang parang Diyos.
Samantala, sa wakas ay narating ni Junbao ang Wuong Cliff, ang sagradong lugar ng pagpupulong ng 8 dakilang sekta. Doon, hindi inaasahang nakatagpo niya ang isa pang mensahero na humihingi ng tulong. Siya ay si Xiaoy, ang nag-iisang nakaligtas mula sa isang sekta na nilipol ng mga demonyong puwersa. Magkasama nilang nilapitan ang mga lider ng 8 dakilang sekta. Ipinaliwanag ni Junbao ang kanyang layunin, ngunit may kakaibang pakiramdam. Walang tugon ang mga lider. Hindi nagtagal, lumitaw ang katotohanan. Lahat pala sila ay pinatay ng demonyong puwersa. Napuno ng galit si Junbao at hindi niya matiis ang nangyari, kaya inatake niya ang matandang lalaki na nakatayo roon. Ngunit madaling nabasa at napigilan ng matanda ang kanyang mga galaw. Kalma at tila walang pakialam, hindi siya interesado sa laban. Dahil sa galit at lungkot sa pagkamatay ng kanyang guro, patuloy na umatake si Junbao. Sinubukan ni Wan Yao na tumulong, ngunit siya ay itinapon at bumangga kay Xiaozi. Ang pangyayaring iyon ay lalo lamang nagpaapoy sa galit ni Junbao, at sa hindi niya namamalayan, nagawa niyang makapalo sa matanda. Sandali lang, dumating si Yu at pumagitna sa kanila. Nagulat ang matanda na makita na kilala nina Junbao at Yu ang isa't isa. Katulad ng pagkagulat ni Junbao, nalaman niya na ang matanda ay ama ni Yu. Sa puntong iyon, ipinaliwanag ng matanda na tapos na ang kanyang paghihiganti at wala na siyang hanggaring ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Junbao. Habang naghahanda silang umalis, biglang dumating ang nakamaskarang mandirigma, sumusunod sa utos ng Diking. Isang mabangis na labanan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang maestro. Napatunayan ng nakamaskarang mandirigma na sapat ang kanyang lakas upang talunin ang matanda. Agad na pumasok si Junbao at nagawang matanggal ang maskara ng kanyang kalaban. Nakakabagabag ang katotohanan. Ang nakamaskarang mandirigma ay si Lin Yuan, ang sariling kaibigan ni Junbao. Lahat pala ng nangyari ay bahagi ng kanyang plano upang sakupin ang Song Dynasty. Siya rin ang traidor na nagplano ng pagkawasak ng sex mula sa likod. Muling inanyayahan ni Lin Yuan si Junbao na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Junbao. Galit na inatake ni Wan Yao si Lin Yuan, ngunit madali lamang siyang nahuli at nilagay sa panganib hanggang sa mawalan siya ng kakayahang lumaban. Sinubukan ni Junbao na makialam, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang baguhin ang kinalabasan. Pumasok ang matanda, iniabot ang Dragon Silkworm Crystal kay Junbao, at pinayuhan siyang tumakas kasama ng iba. Tragikong tinamaan siya ng nakamamanghang nakamamatay na palm technique ni Lin Yuan at namatay sa proseso. Hindi naglaon, si Wan Yao ay nasa bingit na ng kamatayan. Kumalat na ang lason sa katawan niya at wala na siyang lakas upang labanan ito. Si Junbao ay desperadong sinubukang alisin ang lason, ngunit wala itong epekto. Gamit ang natitirang lakas niya, iniabot ni Wan Yao kay Junbao ang huling windmill toy niya at humingi ng paumanhin na hindi na siya makakapaglaro pa. Tahimik na nanood si Yuer habang dahan-daang nawawala ang sandaling iyon. Hindi naglaon, pumanaw si Wan Yao. Si Junbao mismo ang naglibing sa kanya, lubos na pinipigilan ng kalungkutan na may larawan ng salita. Hindi nagtagal, isang kakaibang presensya ang pumuno sa paligid. Lumitaw ang dalawang mandirigma mula sa demonic faction at inatake siya. Sa utos ng leader ng Dai, inilunsad ng dalawang mukhang mandirigma ang walang habas na pag-atake. Kasabay nito, hinarang siya ng babaeng mandirigma gamit ang kanyang mahiwagang lubad. Ipinakita ng dalawang mukhang mandirigma ang isang nakamamatay na teknik, na nagpadala kay Junbao palayo at tumambo siya sa isang ilog. Habang siya'y lumulubog, naririnig niya ang mga alingaw-ngaw ng mga turo ng kanyang guro mula sa nakaraan. Sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang sining martial at panloob na kapangyarihan. Sa ibang lugar, naramdaman ng dalawang umaataking mandirigma na may kakaiba. Nagulat sila nang biglang muling lumitaw si Junbao sa harap nila. Nagpatuloy ang labanan, ngunit sa pagkakataong ito, ramdam nila ang kakaibang lakas at presensya niya. Nagpapalitan sila ng pag-atake, ngunit wala sa kanilang kapangyarihan ang makakatugma sa kanya. Sa huli, natalo ang dalawang mukhang mandirigma, at nahayag ang katotohanan, siya pala ay kontrolado ng isang nakatagong duwende na nagkukubli sa likod ng mga pangyayari. Samantala, sa punong himpilan ng demonic faction, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Dai King at ng maskarang mandirigma. Pakiramdam ng Dai King,
hindi sinusunod ang kanyang utos, kaya iniutos niyang patayin ang maskarang mandirigma. Isa-isa silang bumagsak, hindi matalo ang kalaban. Kahit ang mismong Daiking ay hindi sapat ang lakas at nasugatan ng malubha. Sa sandaling iyon, dumating si Yor at may malupit na kasiyahan sa panonood na nagkakagulo ang kanilang magkakampi. Sumali siya sa laban, ngunit agad na napalipad at natalo. Sa parehong oras, biglang dumating si Junbao at agad na pumasok upang tumulong. Sinubukan niyang gisingin si Lin Yuan, hinikayat siyang iwan ang madilim na landas. Ngunit tumanggi si Lin Yuan, dala ng kanyang galit sa gobyerno at walang kontrol na ambisyon. Naglunsad siya ng panibagong atake, at nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng dating magkaibigan. Ipinakita ni Junbao ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng pag-ulit ng mga teknik ng madali, at pansamantala, pantay ang kanilang lakas. Di nagtagal, lumitaw ang Dragon Silkworm at sumali sa laban. Ang mga hibla ng seda nito ay pumipigil sa galaw ni Lin Yuan, at ginamit ito ni Junbao para sa kanyang kalamangan. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng isang napakalaking kokan ng seda. Sa isang biglaang pangyayari, umakyat si Lin Yuan sa ulo ng silkworm at sinunggaban ang banal na kristal na nakabaon dito. Matapos lunukan ang kristal, biglang dumobol ang kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy ang labanan sa mas mapaminsalang antas hanggang sa bumagsak ang isang gilid ng bangin sa kanilang dalawa. Samantala, sina Xiaoxi at ang natitirang mga disipulo na nakaligtas ay patuloy na nakikipaglaban-laban sa mga demonyong puwersa. Sa kabilang banda, muling nagkamalay sina Junbao at Lin Yuan at ipinagpatuloy ang kanilang hindi natapos na labanan. Si Lin Yuan ay umatake ng buong lakas, gamit pa ang isang napakalaking haligi bilang sandata. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Junbao ang lahat ng corrupt na enerhiya sa katawan ni Lin Yuan. Naguluhan si Lin Yuan habang mabilis na humihina ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Junbao na ang demonyong enerhiya at lason ay sabay na naalis, at ang pilit na paggamit ng panloob na kapangyarihan sa ganitong paraan ay may panganib ng kamatayan. Patuloy na hinihikayat ni Junbao ang kanyang matagal ng kaibigan na magsisi, ngunit gumawa si Lin Yuan ng huling atake, sinusubukang pilitin bumalik ang kanyang lakas. Biglaang lumala ang kanyang kalagayan. Sa kanyang huling sandali, naunawaan ni Lin Yuan ang kanyang mga pagkakamali at naalala ang mga araw na naglalaro sila sa ilalim ng puno ng peach tuwing tagsibol. Naalala rin ito ni Junbao. Hindi nagtagal, namatay si Lin Yuan. Sa ibang lugar, nagdadalamati si Yor sa pagkawala ng Dragon Silkworm, na biglang naglaho ng walang bakas. Ngunit bahagyang napawi ang kanyang kalungkutan nang makita na nakaligtas si Junbao. Sa sumunod na araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Magkasama silang tatlo habang naglalakad. Nang dumating ang tamang panahon, umalis si Yor, pinili niyang magsimula ng bagong buhay ng payapa. Tahimik na pinanood ni Junbao ang kanyang paglayo. Naramdaman ni Xiaoy ang gumigising na damdamin sa puso ni Junbao at nagtataka kung bakit niya hinahayaan umalis si Yor. Ngumiti lamang si Junbao, naniniwala na kung nakalaan silang magkita muli, muling magtatagpo ang kanilang landas. Dahil dito, nagpasya si Junbao na magpatuloy sa kanyang sariling buhay at naglakad patungo sa Three Peaks Mountain. Maingat siyang naglakad pasulong nang hindi lumilingon. Tahimik na sumunod si Xiaoy sa likod niya. Ang aral ng kwento, kahit na may God tier na Kung Fu, maaaring masira ang buhay kung pagkakatiwalaan ang maling kaibigan at sobra ang pag-inom ng libreng alak. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods, God bless.